What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating bibigyang highlight itong winika ni VP Sara patungkol dito kay PNP Chief Marbil. Pinatutsadahan ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Marbil kaugnay sa nirelieve na 75 tauhan ng PNP Police and Security Group na dating nakaatas para sa kanyang proteksyon. Sa isang Facebook post nito ngayong araw lang, July 29, naglabas ng 4-page open letter si VP Sara para kay Marbil kung saan inaddress niya ang mga issue at mga kasinungalingan umano nito tungkol sa pagbawi ng security team ng Office of the Vice President. Inulit ni Duterte na ang nauna niyang pahayag na hindi makakaapekto sa kanyang trabaho bilang Vice Presidente ang pagbawi sa naturang security personnel at wala raw siyang problema rito dahil kaya niya raw magtrabaho na walang security. Sumunod dito mga kababayan iniisa-isa ng Vice Presidente ang mga kasinungalingan di umano na ipinahahayag ng PNP Chief na si Marbil sa taong bayan. Ani ni Vice President Sara Duterte dito kay PNP Marbil na ang Vice Presidential Protection Division o VPPD na isinialalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa di umano para hindi pakialaman ng mga tulad ni Marbil ang security nito at ng mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw di umano ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Kasunod nito mga kababayan pinabulaanan din niya ang sinabi umano ni Marbil na nag-request umano sila sa OVP na ipa-pull out itong 75 PNP personnel dahil sa pangangailangan ng kapulisan sa NCR. At pwede naman daw mag-request ng karagdagan kung kinakailangan. Ngunit paglilinaw ng ating Vice Presidente na walang request na nangyari. Sinabihan lamang di umano ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Wika ni VP Sara na hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief order sa utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP, paglilinaw niya. Inilahad din ni VP Sara na ang sinabi ni Marbil na wala raw itong nakikitang threat o laban sa kanya kaya kailangan umano magbawas ng tauhan. Ngunit sa o rebat ng ating Vice Presidente na hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako'y nasa NAIA, kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaring nandoon. Hindi na baling ako sana ngunit nakuha at naisa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga menor de edad na anak na naging isang malaking banta sa aking seguridad. Dagdag pa niya na bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ba ang maaaring mangyari. Pahayag niya. Patutsada pa ni Duterte kay Marbil na isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel? Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat. Hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Ani ng Vice Presidente. Sinabi rin ni Duterte na nangyari ang relief ng PNP personnel nang mag-resign siya bilang kalihim ng DepEd o Department of Education. At pagkatapos din na inihambing niya ang SONA sa isang catastrophic event at matapos lumabas itong cocaine video ni Bongbong Marcos. Wika ng ating Vice Presidente na ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video nga ni BBM. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Ito ay malinaw lalo na't ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong 2016, ay security ko na mula pa noong 2007. It was obviously a targeted list and a targeted maneuver, nothing else.
Wika ng ating Vice Presidente. Kung kayong aking tatanungin, tama ba itong winika ni Vice President Sara Duterte na isang harassment itong ginagawa ni Marbil sa kanya, na bakit nga naman na-leak itong isang video footage sa airport sa social media kung walang pagtitiktik o pag-spy na nangyayari. Talagang ginagawa ng administrasyon ngayon ang lahat papabagsak o masira lamang ang pangalan o dangal ng mga Duterte. Naku naman po. Kung kaya ang wika ng taong bayan wag ka sana maging tuta, PNP Chief Marbil, kundi maglingkod ka sa bayan, hindi sa tao. Wag mong hayaan na ang paninindigan mo bilang kapulisan masira o manakaw lamang dahil sa utos ng nakatataas. Na kung talagang tunay ang prinsipyo mo na maglingkod sa bayan, sana magdalawang isip ka sa iyong ginagawang panggigipit sa mga opisyales ng gobyerno, lalo na sa mga Duterte, dahil hindi natutulog ang taong bayan sa katotohanan na may maling nangyayari sa loob ng gobyerno at kayo ang kasapakat di umano sa likod nito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami pong salamat mga kababayan. Ingat and God bless.